Anyari dito kay kuwan mga kabsat, kay Duterte Youth. Lalong manggagalaiti ito kasi nangyari, kinancel na guys yung application nila. O, ito tingnan natin. Ito mga kabsat oh. Saan na yun? O, walang proklamasyon. Duterte Youth can join the 20th Congress if registrations revoke. Yung registration nila na-revoke mga kabsat. O, nasabi ni George Garcia. Tingnan natin. George Garcia, pasok. Ay ilalabas ng Commission 2nd Division ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration. O, vote of 2-1, kinancel. Nako po, iyak na naman si Cardema tsaka yung peking Cardema na nagpanggap na Cardema. Agoy. Of Duterte Youth Party List. Of course, bagamat yun ang naging desisyon ng Comelec Division, ay mayroon pa naman din na remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng commission. Naku, papaasahin po ng motion of reconsideration. Naku po, gagastos lang na naman sila dyan. Pero in the end, wala eh. Cancel na eh. 2 versus 1 out of 3. Wala na talaga. Iyak na si Cardema dyan. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng dalawang miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit nag-dissent yung dalawang miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa sa dalawang nag-dissent. Kaya yung isa sa mga nag-dissent, ginawa na niya ang kanyang majority decision upang maging majority decision siya, na kung saan yung presiding naman ang nag-dissent doon sa naging decision po nila. Meron din po ilalabas na isang desisyon. I think isang kandidato na nanalo for congressman dito sa Manila ay ilalabas ng Commission 2nd Division ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration of Duterte Youth Party List. Of course, bagamat yun ang naging desisyon ng Comelec Division, ay mayroon pa naman din na remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission NBank. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng dalawang miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit nag-dissent yung dalawang miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa sa dalawang nag-dissent. Kaya yung isa sa mga nag-dissent, ginawa na niya ang kanyang majority decision upang maging majority decision siya, na kung saan yung presiding naman ang nag-dissent doon sa naging decision po nila. Meron din po ilalabas na isang desisyon. I think isang kandidato na nanalo for congressman dito sa Manila ay ilalabas ng Commission 2nd Division ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration of Duterte Youth Party List. Of course, bagamat yun ang naging desisyon. Okay na yun, parang naulit na. Punta natin si Attorney Claire saglit. Papyaw lang to guys ha. Punta natin si Attorney Claire. Topic niya to kanina sa live niya. Iba yung topic niya ngayon eh. Tungkol sa nagmamagaling si Sarah. Attorney Claire. Iba yung topic niya, Attorney Claire. Nagkuha na siya. Nag-second topic na siya. Senator Judges. Ito. VP Sara, dapat mag-aral muna. Walang alam, sabi ng isang professor. Bye-bye. Ito. Bilisan natin ha. Attorney Claire, pasok. Ang sarap ng ulan, no? Ang lamig. Oo nga eh. Calming. The rain. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is June Chuyulo. Teresa Martinez. O sige, so ready na. Supreme. Ako mga Clear, syempre, hanggang ito na ipapakita ebidensya, kahit ano pa sabihin ni VP Sara na dayan ng COMELEC, hanggat hindi nakakapagbigay ng ebidensya. Mahirap maniwala.
Kasi pag lahat na lang, puro duda, walang mangyayari sa bansa natin. Diba? Duda, pangit ang gobyerno, mabaksak ang ekonomiya, tapos lahat wala namang ebidensya. O may IT experts, nasaan na si IT expert? Hello, where are you? Diba? Hirap ng gano'n puro salita. Diba? So pag gobyerno, syempre, we have to presume regularity, diba? Sa performance ng kanilang functions. So, pakita ka ebidensya. Yun lang naman ang maganda dito, Ang problema kasi, Attorney Claire, puro lang talaga sila dak-dak. Kaya nga, pag mayroon man silang ebidensya, peke lagi. Madalas peke. No? Ganon sila. Ganon yung poon nila. Kaya pati yung mga alagad nila, ganon din. Follow the leader nga sila, di ba? Mga bobo yung mga yan eh. Pagpakita ka ng ebidensya, kamukha nung ginagawa ng House of Representatives ngayon, maraming pinapakita ng ebidensya sa'yo. So, you have to counter that. Di ba? Galing pa sa ano yun sa COA eh. Hindi naman gawa lang ng COMELEC yung mga resibo eh. Galing sa COA na sinubmit mismo ng OVP at ng DepEd. Kaya nga. So they cannot deny that. Kasi galing sa kanila yun. Sa kanila galing ebidensya yun. Tama. Kumaga may paper trail. Di ba? Tama. Sila nagbigay ng Mary Grace Piatos, Marian Rivera, Chel Jokno, mga pangalan ng senador dyan. Sa kanila galing yun sa opisina ng OVP. So okay, tuloy tayo. Team Commander, si Attorney John Rex. Alright. So nasa linya na po ang tagapagsalita mismo ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudianco. Makakapiling po natin ngayon mga kapamilya. Attorney, magandang gabi. Tony and Casey po ito. Magandang gabi po, Sir Tony. Ang Casey sa lahat natin kasabay-bay. Good evening po. Ano nga ho ba ang naging batayan nitong desisyon ng COMELEC? Second division nga ba, Attorney? Tama ba? Tama po, second division po. Ang naging batayan po nila, Sir Tony, Ma'am Casey, ay talaga napatunayan po na hindi nag-comply sa jurisdictional requirements yung Duterte Youth Party List, kung saan po kasi ang kauna-unahan po dyan ay yung publication po mismo ng kanilang petition. So, mga clear, tatatandaan nyo nung in-interview si Cardema, sabi niya, bakit pa issue yun? Hindi na pwedeng, parang ganito parang hindi na pwedeng issue yan kasi nakaupo sila. Napaupo na sila during the time of Duterte. Duterte Youth sila, malakas sila kay Duterte. Hindi naupo sila. na yung decision ka mga clear, naupuan. Ito yan naupuan yung issue. May issue na about publication Wala silang Naupuan ginawa. yun. Wala silang publication. Hindi na-decision na kaya sinabi, bakit ngayon lang yan di-decisionan? Pinaupo siguro to mga clear. Kasi maliwanag sa records na wala silang publication. At kaya yun nire-raise. Natulugan yung case. O di syempre parang hindi pa siya umaandar. So up to now, since yun pa rin yung issue, di ba? Hindi pa rin sila nagkaroon ng publication. So, lumalabas na hindi ka compliant para marehistro ka ng lehitimo. Hindi lang party list. Ganon. Yung manifestation of intent to participate at yung listahan ng nominees kasama na ng order. Ito po kasi tinuturing po at kailangan para maipakita sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ito yung intensyon ng party list. Ito yung mga tao sa likod ng party list. Ang sa gayon, merong makapag-oppose kung sakali mang mag-grant po yung kanila registration pagdating ng eleksyon, malaman sino ba ang mga taong nasa likod ng party list. Hindi po sila nag-comply. At ikalawa po, merong mga napatunayan na paglabag po sila doon sa mga alituntunin na kailangan sundin. Kapag naman ikaw ay nag-granta na ng iyong registration, meron po mga ilang bagay na napatunayan na hindi nila po nasunod. Sandali lang, Attorney Rex. Itong hindi nila pagsunod, ito ay nung unang beses pa lamang nila tumakbo bilang party list? You only need to register once, ba? Or for this midterm? Hindi po. Go ahead. So po, yung sa publication po, doon sa kauna-unahan pa lamang, kung matatandaan po natin, sometime in 2018 po, nag-file po ng petition for registration ng Duterte Youth. Technically kagad po, na-technical sila, hindi na-deny kagad ng isang division yung kanilang petition. Ngunit sila nag-file ng motion for reconsideration at doon sa motion for reconsideration, nag-grant po sila. Pero lumalabas kasi, una, hindi nagkaroon ng publication po talaga yung mga nabanggit na dokumento, yung petition, yung manifestation of intent, at yung listahan ng nominees, pati na rin yung order. Kumbaga po ay may nalaktawang proseso doon sa kanilang pagpapile ng registration. At sinasabi pa nga po ng division na hindi po na-hearing on the merits yung itong petition na to. Pangalawa, ito na. Bakit nga ba? Well, anyway, ayaw nating sisihin si COMELEC chair Hindi pa siya chairman nun. Okay? Si Garcia, hindi pa siya COMELEC chair. So, noong panahon ni Duterte, may issues na dito kay Cardema. So, Duterte Youth. Kaya sila na-deny na marehistro. Pero in MR, minotion for reconsideration. At all of a sudden, bigla itong nag-grant. Nag-grant. So, pagka-grant na okay, pwede ka marehistro, lahat ng requirements na hinihingi ng COMELEC para ikaw maging legitimate ang pagrehistro mo sa COMELEC as parties. Hindi nila na-comply. Wala silang ginawa. Bakit lumusot? Siyempre, So, dahil ba, alaga ni Digong Duterte? Tama. At pagdating ba sa Duterte, question mark to, hindi na kailangan sumunod sa batas? Di ba? Actually, yan isa sa mga isa sa mga tinututulan 'Di ba? Itong si Duterte daw hindi walang respeto sa batas, hindi pa rin sumunod sa batas. Ito yung ilan sa mga argumento na binanggit natin kahapon patungkol sa yung tungkol sa ICC interim release. 'Di ba? Yung mga nag-o-oppose sabi niya, si ano yata yun, si Atty. Cotty sabi, si De Lima? Yeah, si De Lima. Wala yung respeto. Fast forward. 'Di ba?
ito rin kahit mga kaklira, ito, another example ito. Di ba pagka ikaw ay magbabayad ng estate tax? Estate tax, yan, may amantatin mo. Affidavit of na lang, affidavit of sole adjudication, ikaw lang taga-bagmana or extrajudicial settlement of estate. Bago mo to malipat sa pangalan mo, kailangan ng publication ito. Ipo-prove mo yan. Hahanapin yan di ba? Halimbawa, na-publish mo muna siya, dapat may proof of publication ka. Bakit kailangan ng publication? For everybody to know na itong taong to namatay na at ito yung kanya pag-aari. Ito yung kanya mga ari-arian na naiwan. So kung may mga creditor, kung may utang itong namatay, pwedeng humabol kasi notified through publication. Pero pag hindi mo to pag hindi mo ito hinabol, di ba? Kahit naka-publish ito, wala kang magagawa doon kasi notition to the whole world Di ba? Kaya yun yung purpose kung bakit kailangan may publication para kung may tututol sa nominees mo at sa pagiging rehistrado mo na party list, pwedeng magtaas ng kamay, hello, disqualified yan, parang gano'n. Pwedeng mag-file ng opposition kaya kinikilala nila. So, dito lumalabas, walang publication. Kaya yung jurisdictional requirement para ikaw ay makonsider na isang legitimate party list, hindi nila na-comply kasi tinalunan nila. Pagka motion for reconsideration at pagka-grant at declare ba't nag-grant, wala akong copy ng papel I-assume natin talo, di ka pwede mag-registro, in MR, nanalo, pwede na magtumakbo, pwede ka ng party list, pwede ka mag-registro, pero hindi niya na-comply lahat yung requirements. That's the problem. Pero naari ito, napayagan ito during the time of Duterte. Okay. So, kung final and executory na itong decision ng COMELEC Second Division by by July 28, pag nagbukas na yung regular session ng 20th Congress, hindi po pwedeng lumahok yung kanilang nominee sa Kongreso. Hindi sila makakapanumpa, di ba? Tama po. Hanggat wala po kasi na-issue na certificate of proclamation, hindi po kinikilala ng House of Representatives yung magiging nominee. Hindi po makapag-oath of office, hindi rin makapag-assume dahil yung pong proclamation, yun ang number one requirement. And by the way po, tama po yung nabanggit ninyo kanina talaga na kung sakali man, hindi pa naman po ito final and executory nasa division. Maaari po umakyat sa Commission and Back sa pamamagitan po ng motion for reconsideration. At inaasahan din po natin, ano man po ang magiging resulta, whether ito po ay katiga ng Commission ng Embank and Desisyon ng Second Division o mag-iba ng landas, ibig sabihin, pumalig naman po sa kabila, alam po natin, aakyat at aakyat pa rin sa kataas ng hukuman. Yeah. So in other words, mga clear, as of now, bye-bye tayo. Bye-bye, Duterte Youth. So, gawin mo, para hindi ka mamaalam ng tuluyan, pwede kang mag-apila. Diba? Pwede kang mag-apila. No. Di pa pala apila. Sorry. Pwede ka muna mag-file ng motion for reconsideration. Sa COMELEC din. Within 5 days after the promulgation, definitely after the receipt to. 5 days from the receipt of promulgation of the rule. Pero dapat notified ka, diba? Ngayon, kapag ka naman ito ay decisionan again, na-deny ang motion for reconsideration mo, pwede kang umakyat sa Supreme Court. Pwede kang umakyat sa Supreme Court within 5 days. Ang bilis, 5 days lang. So, mga kaklir, ito kasi basahin ko na lang to. Nandito kasi yung pinaka-reason. Medyo shortcut yung kay attorney. Kay spokes, okay? Okay. COMELEC cancels Duterte's youth registration. Pakinggan nga natin to. Pakinggan ko lang to, mga kaklir. Pakinggan lang natin to, Kinansela ng Commission on Elections Second Division ang registration ng Duterte Youth Party List sa isang 2-1 vote ngayong araw, June 18. Pumabor ang COMELEC sa 2019 petition na inihain nila Ria Beatriz Magtalas, Abigail Alelitan, Reyna Punzalan at Onelos Angcos laban sa party list. Kinwestiyon nito ang qualification ng party list at hiningin nito ang pag-nullify ng registration ng Duterte Youth para sa material misrepresentation. Maaari pang iapela ng Duterte Youth ang desisyon kaya hindi pa ito pinal, ayon kay COMELEC Chair George Garcia. Pangalawa, ang Duterte Youth Party List na nakakuha ng pinakamaraming boto sa bilang ng 2.3 million nitong nagdaang eleksyon na magbibigay sana sa kanila ng 3 upuan sa Kamara. Kaso, okay, so yun mga kaklir. So ito mga kaklir, basahin lang natin to Nasaan na ba ako? Ay, doon din pala. Okay, tuloy tayo. So, ito yung yung mga dahilan mga kaklir, di ba? So, in 2-1 decision dated June 18, the COMELEC Second Division granted the 2019 pa petition, mga kaklir, na tulugan to. Tandaan natin, sino Pangulo dyan? Pangulong Duterte. Diba? Ayan. Filed by the 4 private individuals seeking the party list disqualification, effectively voiding. So, walang registration, as in wala. Zero. Walang, as if walang na-file. Kasi, hindi nakapag-comply sa pinalusot. sa requirements. We find merit in petitioner's contention that the division tackled 3 issues. Okay. The timeliness of the petition, yung pag-file ng petition, laban kay Cardema sa youth. Whether Duterte Youth's registration was void ab initio from the beginning and whether the party's registration should be cancelled.
Duterte garnered 2.3 million votes in 2025 midterm elections, placing second after the Akdak-Bayan. It is poised to secure 3 seats only if the COMELEC and MAS decision is reversed to an approved motion for reconsideration. Okay? What then led the division to cancel? Ito yung dahilan kung bakit kailangan cancel. May dahilan naman. Okay? So timing, sabi ng youth, wala na yan, nakapag-ano na kami, nakapagtrabaho na kami before. Diba? So parang wala na yung decision niya 2019 kasi naka-serve na kami. Diba? Pero sabi dito, this debunks the Duterte Youth Agreement that the petition is moot given its timing. Okay? The ball body explained that not having pala a prescriptive period, so anytime, pwedeng desisyonan yan. Walang prescriptive period. Walang taning. Walang taning na araw. So, keeps a party list. In other words, since wala daw prescriptive period, yung mga patungkol dito sa pagka-cancel ng registration, walang prescriptive period. So, ang party list will always be in check, on notice, kumbaga, laging nakatingin, di ba? Whether they are compliant with the law and true to the rule, o true ba sila sa role nila? Hindi rin. Diba? Ang nakita lang natin galaw ng Cardema, pinagtanggol si VP Sara. Sa isang hearing sa House. Introducing such limit, it said, would only undermine the integrity and purpose of the system. It prevents the misuse and abuse of every system which allowed only those qualified and genuine sectors to benefit from the party's representation. Okay na tayo dito sa mga Absat. Talagang deserve nila yan mga Absat. No? Shout out sa'yo, Rex TV Adventure. May kami kalab shoutout. Good evening, Absat. Mga Absat, sa mga bagong pasok dyan, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shoutout po sa ating 221 live viewers. Ilan na ba yung kwan natin? Ilan na yung like natin? Refresh nga tayo, mga Absat. Pag-usapan naman natin, mga Absat, itong